as our crew chief. Clint Escamis, of course, is going to be tasked to guard MJ Raimundo. Coming off a career performance, itong si MJ, as previously mentioned, Giyab misfires on the opening play. All right, Coach, what do you expect dito sa ating first quarter? That's what I've said, talagang magpo-focus tong team na to sa depensa. The way they scouted, nakita naman natin, MVP guarding yung pinakamagandang nilaro last game nila, Raimundo. Hindi siya natatakot mapagod. Ang alam lang ng gagawin talaga na makuha is to play defense. That's right. So expect Raimundo today to be a marked man. Ganyan sa NCAA at collegiate basketball, they watch the tapes, so they study your tendencies on the court. Next game, meron ka ng target sa likod mo. Yes, dapat paganda mo pa. Gumawa ka pa ng ibang tools mo para may-score. Siyempre, kung nakita nila na yung mga pull-up jumpers mo, 3 points mo, mukhang aharangin na nila yan sa next game mo. That's right. Takilinan, 2 out of 2 on the free throws. For Mapua, getting a start today is Yam Concepcion after a solid game against San Sebastian. Ito si Concepcion had 6 points and 3 rebounds in 19 minutes of action. Ganda ng binigay na pressure defense ng JR Euron. Nag-commit ng turnovers ang Mapua. Sidney Mosqueda has been a staple of the starting five for Coach Louie. Isa sa mga veterano niya yan. Heavy Bombers are a little bit banged up going into this one. Mamaya, ihatid sa atin yan ni Aaron T. Meantime, Mosqueda has the basketball. Ooh! Nice communication with Raimundo there. Yes, they're doubling the pick and rolls. No? Ang ganda ng double nila ron. Hindi aware yung point guard, tinapon yung ball rin sa outside. And Mapua starting off with active bodies on defense, Coach. Really disrupting the flow of JRU's offense. Hubilia nakapasok sa loob, and that counts plus the foul for Chris Hubilia. Iba tong batang to, no? Ang lakas ng katawan, wala nang play, talagang actually hindi na siya binigyan ng pressure dahil alam nila na a-attack ito si Chris Hubilia. Chris Hubilia, unang taon niya dito sa college scene of the Red Cubs program. Look at this. Banggit mo, lakas ng katawan, able to finish through his upper body strength that time. All right, let's use this opportunity to go courtside for the first time. Nandito si Aaron T. Aaron, go ahead. Ika nga nila, effort creates action, action creates momentum, and momentum creates success. Yan ang sinusubukang gawin ng JRU Heavy Bombers at ng Mapua Cardinals as they fight to maintain their momentum after their fresh win. Sa panig ng JRU Heavy Bombers, Coach Louie Gonzalez said that right from the get-go, the team was able to deliver and make the right decisions, but they are still young and have to toughen up. Sa panig naman ng Mapua Cardinals, having a 49.2 field goal percentage, they were able to dominate their last game. Kaya naman masaya si Coach Randy sa kanilang performance, pero kailangan pa daw nila i-triple ang kanilang energy, i-maintain ang kanilang effort at maging consistent sa kanilang depensa. Update lang, Martin and Ralph Mapua's JC Recto is still recovering from flu, and JRU's Medina and Lozano are still nursing a sprain. Despite these losses, we cannot deny that this is a battle of momentum. So let's see how this turns out. Balik sa inyo, Martin and Ralph. Thank you, Aaron. Key losses for both teams. JC Recto is not gonna be able to play here, kaya si Yam Concepcion ang nagsimula dito para sa Mapua, and actually tatlong players yung na-sprain kay Coach Louie Gonzalez in the previous game against Arellano. They have Ivan Panapanaan, Justin Lozano, Pangilinan shoots the 3 there, at saka itong si Medina. So Medina and Lozano will not be able to play. Pero itong Mapua, aiming for perfection. And speaking of perfection, Clint Escamis nailing the 3-pointer. Hindi nyo pwedeng bigyan ng space to si Clint Escamis. Once he puts down the ball, kailangan naka-touch kagad kayo kay Clint. Imagine the instructions, Coach, ni Coach Randy after a big win against San Sebastian. Sabi niya, marami pa kami kailangan na improve. That's a mark of a good team. And now, I consider this a shaky start for them 4-2 in the season. Kumbaga, marami pa silang iangat. Knowing Coach Randy, actually nakalaro ko pa si Coach Randy. Talagang defense-oriented to hard worker with Coach Nani and Coach Leong Garcia. Alam mo, masisipag itong mga players na to na nakikita mo naman, nagre-reflect sa mga players nila and sa team nila. Oh, pickpocket. Raimundo completes it. And Benitez will score on the break. Ganda ng pressure na binigay ng JR Euron. No? Hindi talaga pwedeng magre-relax si Clint dyan. For sure, naka-ready talaga ang JR sa kanya.
How about MJ Raimundo? Big pocket ng Clint Escamis. Ito na si Lawrence Mangubat. Spin cycle, basket, and the foul. Parang hindi rookie, no? Parang hindi rookie yung galaw. Pero coach, tinan mo ito si MJ Raimundo. Bihira nakakagawa niya kay Clint. Correct. Ang maganda rito, dalawang top scorers ang nagbabantay. Correct. So pareha silang pagod dito sa laban natin. Nakita lang natin paano nag-evolve din ang basketball. Hindi dati kasi, yung mga old school, pag scorer ka lang. Unlike now, kailangan kung umuopensa ka, kaya mo rin dumepensa. Kumbaga yung game plan sa'yo ng coach mo noon, syempre, pe-preserve ka niya. Oo, correct. Diba? Kumbaga, depensa, pahinga ka. Dito ka sa opensa magtrabaho. Ngayon, we have two-way players. Defense, yeah. Two-way Two-way. stars. Yeah. Hiyap. Atake yung nangyari. Inatake kagad yung 2-2-1 press ng Mapua doon. And hindi na pinaset up nito ni Joshua Giab. Look at this. Ganda naman ng... Yeah, that's a beautiful drawing. Diba? Number 1 Mapua supporter. And number 1 supporter of Clint Escamis. 2 free throws for Joshua Giab. Joshua Giab at the free throw line. Actually, si Giab, ang ganda rin ng nilaro nito last game. Yung mga baskets na kailangan nila para makuha yung panalo. Actually, siya yung nakakuha nun. Yeah. Paabang-abang lang din. Paabang-abang lang din. Actually, siya yung napili namin na best player of the game. Because he had 18 points, 5 rebounds, 5 assists. Pero yung 15 sa 18 points niya, sa fourth quarter niya kinuha. At he was 9 out of 9 from the free throw line in that fourth period. Isa yun sa pinakamagandang ginagawa ng JRU na yun. Going to the free throw line and very high percentage actually. Doing a great job in keeping up with Mapua here. Chris Sobilla with another hoop. Mamang-mama na gumalaw si Chris Subilla. Kaya na yung physicality dito, especially against the heavy bombers here. Giab sends it out. Linan. Spray to Argente. That will rims out. Good look though, para kay Sean. Born shooter to si Sean Argente. Actually, naging part din namin ng team to sa commercial team. Okay. Kamusta siya, coach? Ang pinakamaganda kay Sean, ready to shoot. Pag pinasok mo, wala na, hindi na kailangan mag-warm up niyan. Alright. Pisobilia with the basket. Let's go first to this timeout. Abante ang Mapua Cardinals. This is our moment. Sa puso mo, the sky is the limit. Harap na. Medina from the baseline. Kala ko short. Hindi diretso yung follow through. Medina zone to. Naka 1-3-1 ngayon sa San Sebastian. Trying to get into their zone offense. JRU wants to get that shooter loading on the corner. Wow, Raimundo staring down Risho. And a chance to complete the three-point play. Ito yung sinasabi mo kanina. Walang flicking of the wrist on that shot by Medina. 15 points in total. Giab down the lane. Joshua Giab. Biggest lead. On your screens, this is the Mangong representative of Jose Rizal University, Sir Paul Supan, last season's Mangong chair as well. And here, very early on a Sunday. Meantime, back to the action. MJ Raimundo bothered from behind, but he gets the rebound. Alam mong nakafocus sa kanya yung defense ng Mapua. Ganda ng basa ni Lawrence Mangubat and he scores on the break. So Mangubat now with 5 points and that's end-to-end action para dito sa Mapua Cardinals. Benitez with a quick turn. Benitez! Ganda, sayang hindi lang na-complete. Lumabas. And the Cardinals will look to create a bigger lead. Yam Concepcion underneath. Bucket and beyond for Concepcion. Ito mo pag MVP ka, hindi lang scoring eh. Yeah. But how about this rookie Lawrence Mangubat with a perfect read. Escamis with a vision. And Igleyane. That's big to big action for Mapua.
Ito na. Talk about physicality. Pinasok na ni Coach Louie itong si Vince Sarmiento. Panapanaan is also in the game for JRU alongside Mark Barrera. Coach, kailangan mag-ingat dito ng JRU kasi inuunti-unti na ng Mapua itong ang paglaki ng kanilang lamang. Alam mo yung disiplina ng Mapua na ginagawa nila. Nakafocus pa rin ko sila kung sino yung mga umilis sa last game. Alamang si Argente, pinaghandaan na nila ngayon. Argente here hasn't had an open look. Ito, sinusundan siya ni Mangubat. Yes, kahit saan. Kung saan pumunta si Argente, pinupuntahan siya ni Mangubat. Ito, Sarmiento, cross court. Libre si Barrera. In and out, pana an offensive board and he cleans it up. Ganda ng putback na yun, pero kita natin walang touches yung mga scorers talaga ng JRU. Kumbaga, tatanggapin namin na talunin kami ng ibang players. Wag lang yung main guys, sabi ng Mapua. Chris Obilia again, just annihilating this JRU defense. Ready na talaga si Hubilia. Actually, naging player namin to si Chris Hubilia sa Red Cubs. Ooh! Kaya kita ko, alam mo, inborn ng style niyan. Inborn talaga. Ang average nito ni Hubilia, no? That's one season. 20 points and 12 rebounds. With Pablo and Gagate, talagang salpakan sila sa area. Correct. Yun ang kabakbakan niya doon. Di ba? And here he is. Taking it away. Clint says, let's wait and slow it down. He goes to the hot hand here in Chris Hubilia. Hubilia, another and one for Hubilia. He has 9 nakikita points. nila may advantage si Hubilia rito. Pinapa-ISO nila on top. Kita lang kung walang umi-help. Tatapusin ka talaga ni Hubilia. Ito muna yung follow-up ni Ivan Panapanaan, also coming from NCAA Juniors with the Braves. But Chris Hubilia this time taking him off the dribble that time. And this time on a cross and a downhill drive. He has improved on his finishing, coach. Kasi nung first few games nito ni Chris sa college, medyo may pag-alangan yung mga tira niya sa ilalim ng basket. Nilalaro pa niya, no? Tsaka yung gigil siguro nandun. Pero dito naka-adjust na siya. 20-11 lead for Mapua. This is their biggest so far. Argente. That one was contested, coach. Yes, nagkaroon ng touches si Argente. Pero nakita natin, tough shot. Actually, nandun pa rin si Mangubat sa harap niya. Here's Cyrus Cuenco coming off a 26-point performance in the game now. He stops on a dime, turns, and makes it look simple. Itingnan na lang ng Mapua ngayon, kanino ba sila may advantage? Pupuntahan lang nila, pupunta sila mag-ISO ngayon. This is the first double-digit lead para sa Mapua. And they're doing it in the first quarter. Kaya kailangan mong mag-ingat dito at bawal kang pumigat against Mapua. Kasi ganito nila kabilis, napapalaki yung kanilang lamang. Na-identify din nila yung mga mismatches. Actually, ganun kabilis. That's right. What about reading the defense? Cuenco scoring there. Sarmiento. No. Rebound goes to Hubilia. Grabe yung rebound ni Hubilia doon. Cuenco. Cuenco will wait. Uy! Kick ball. Last touch on Panapanaan. We'll take a ceasefire. Mapua doubling up on JRU. Babalik po kami. The shoot gives it to Montaño. To the corner, Guadagna. Fourth to shoot. Guadagna fires a jumper. It's good! Maclad Guadagna. Arellano will try once again. 5 seconds. Basti Valencia from the tree. No good. And now PU Pirates survives another close game in this NCAA Season 100, winning this game against Arellano University 90-86. The shoot gives it to Montaño. To the corner, Guadagna. Fourth to shoot. Guadagna fires a jumper. It's good! On your screens, dito ang Mancom representative ng Mapua, si Sir Melchor Divina. Ayan. Hindi lang halata, pero masaya yan si Sir Melchor kasi abante sila dito. 22-11. Coach, masasabi mo sa performance? Teka muna. Ito ang Mancom representative naman ng EAC, Dr. Lorenzo with his son. It's a family day after all here inside Filon. Coach, what a start here for the Mapua Cardinals. Actually,
pinupuntahan lang nila yung mga mismatches. Ayan, Argente, Villa, puntahan kagad natin. Hindi nyo na kailangan itawag yung play. Ganun kasimple lang. And you have to applaud yung mabilis na pag-identify at pagpasa ng Mapua, no? Ganun katalino yung mga point nila actually. Lalo na yung mga coaches nandyan. Kilala mo rin ba si Tony Boy Espinosa? Nandyan din, mga legendary yung mga coaches niya. Sabi sa akin na kapag may nagsabi lang sa akin kapag daw nasa Mapua practice ka talaga, and you know, of course with Coach Young and with Coach Randy at the helm, talaga daw grabe yung himik lahat, focus ng mga players, all business when they're in practice. Yung respect kasi na bibigay mo dapat sa mga coaches. Alam mo mga champion coaches yan. Yeah. So, ikaw kung magta-try out ka doon, dapat ready ka doon, ano? Correct. 23-11. 2:49 to go here in the first. Patrick Ramos is now in the game. Being closely covered by Bangkale. Ramos. Bounce pass. Panapanaan. Yes! And the foul for the rookie, Ivan Panapanaan. Buti nagawa nila ng paraan. Actually, dikit na dikit yung depensa ng Mapua. Kaya lang minsan yun din yung ibibigay. Pagka masyado pang close. Meron kang open space naman mabibigay sa iba yan. Nice bounce pass. And this is something he can do. Of course, nakita na natin yung potential. Ito naman yung adjustment doon after the bump in mid-air for Ivan Panapanaan. Naglalaro to para sa Arellano Braves. Ito muna, papakita muna natin one player who is not in the game right now para sa JRU. Sige mamaya, let's focus on that. Pero si Ivan Panapanaan, when he was playing with the Arellano Braves, this is Jonathan Medina, by the way, again, nursing a sprained ankle, so unable to suit up against Mapua. That's a huge loss for JRU, being one of their main scorers and gunners. Si Panapanaan, nakita na natin yung physical tools ng Arellano pa siya, no? Dito, slowly but surely, nagtatranslate na yung game niya. Correct. Kita naman kasi natin yung length ni Panapanaan. Talaga mag-i-invest kasi ng mga ganyang player eh. Very talented din. Ay, maganda rin pala yung timing nito sa depensa. Cuenco. Another strong move para dito kay Cyrus Cuenco. Siguro kailangan nila magbago ng match-up or hindi mo alam kung defense ang gagawin mo kasi puro ISO na to. Yes. One-on-one defense. Actually, yung bibigay sa'yo ng coaches dyan, yung challenge. One-on-one defense kasi marami ka pa rin dapat depensa. After Cuenco, merong mga shooters sa gilid, may big man na dadrapasan. So, kailangan individually ready rin kayo dumipensa. And that's the luxury Coach Randy has on this team. He has Cuenco, Escames, who can create for themselves, even Hubilia and Mangubat. Pero yung mga yun din, Coach, pwede rin maglaro off the ball. Correct. Diba? Ako si Cuenco, naging highest pointer last game. Yeah. By just waiting for his waiting for the good shots. Yeah. Hindi siya nagpupumilit talaga. Nothing forced. Argente misfiring there, 26-14. So kanina na ibaba ng JRU sa siyang ang laman, 3-point play para kay Cuenco. Balik sa 12. This is the biggest so far for Mapua. Tying the biggest lead, that is Argente with the scoop. Misses. They got it back. Barrera back to Argente from the corner. Connects. Yan ang nakakatakot dyan pag nagsimula na mag-init si Argente. Strict shooter to eh. Oo. Nakahinga ng malalim dun si Argente. Nakabutas na after missing his first few attempts. Cyrus Cuenco will handle it. Is being given the freedom to set up the table for Mapua. Concepcion on the hop. Oh, ball ending up with Bangkale, pero malakas yung kanyang baseline shot. Sayang yung rebound na yun, hindi pa nila nakuha. Again, one-on-one defense pa rin. Yeah. Doon kayo, na-atake pa rin sila one-on-one. Yeah. This is the basket earlier by Sean Argente. Could be a start for him in this game. Cuenco counters right back with a three of his own. Hindi mo pwedeng ibigay kay Cuenco yung ganong yung distance na ganon, itirahan ka niya. Actually, last game, halos logo shot siya kinuha. That's right. Cuenco has arguably the nicest shooting form dito sa ating liga. Basic na basic. Rich De Leon misses from short range.
Ito ulit si Cyrus Cuenco. He is feeling it here in the first frame. He has 8 points. Cuenco using the Habonete screen. Habonete. Tap. Ending up with Pancale. Scoop will not work. Argente gets it. Argente. Ramos. Ramos. No. De Leon. Nabitawan. Pero may pito tayo, Coach Ralph. Actually, magandang ginawa nila sa last defense ng JRU. Nung ginamit ni Cuenco yun yan, yung ball screen. Ito yung pangalawa. Okay? Dumodouble na ngayon sila kay Cuenco. Ngayon, binibigay na nila yung, sige, iba na yung tumira naman. Huwag naman si Cuenco. Para lang bitawan na ni Cuenco yung bola. Ang problema naman nila, papasok naman si Escamis. Palit-palit lang, sabi ni Coach Randy. Sige, double nyo na. Ito, deal with Clint now. Clint, Cuenco, Mangubat. Grabe. May Pancale. This is a quick lineup on the floor for Mapua. So, well, just basing it off the lineup, Cuenco will play the 4. Si Habonete yung magsisentro. Jeko Pancale. 4-guard lineup deployed by Coach Randy in the final 24 seconds of the first. And De Leon misses the first free throw. Yeah, this is March De Leon at the free throw line. One of the veteran bigs, ni Coach Louie Gonzalez. 1 out of 2 right there. So Mapua can actually go for the last shot here of the first. Ball in the hands of Clint Escamis, guarded by the taller and longer Ivan Panapanaan. Clint didiscarte. Escamis. What will he do? Escamis drives. Escamis. Ow! He is denied by Panapanaan. But Mapua still has 4 seconds to work with. Ganda ng timing ni Panapanaan. This is the defensive timing we've been talking about. Utilizing his length that time and timing that block well. Pancale. Escamis almost falling down. Escamis throws it up. Oh! Clint Escamis buries the half-court 3. The first quarter official score is 32-18. Look at this, recovering, heaving. Oh, that will definitely count. And giving them their biggest lead so far. Binigyan pa tayo ng pabaril dito sa sideline, ha? Thank you, Clint. All right, 32-18, 14-point lead for Mapua. Pagbalik natin, second quarter of this game.